ay tapos na rin ang tungkulin sa kanya ng kanyang magulang. Totoo nga kaya ito? Kailan nga ba natatapos ang tungkulin ng magulang sa kanyang anak? Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Dalisay sa ating dulang sa kanyang panahon. Arcadio, bakit kanina ka pa walang kibo? Nakita lang natin si Luisa kanina sa burol ni Delio. Abe, nagkaganyan ka na. Naawa ako sa anak natin, Dalisay. Biyuda na siya ngayon. At naiwan sa kanya ng 3 nilang anak si Delio. Paano niya bubuhayin ang mga yun? Hindi naman siya nakapagkoleyo. Bakit mo ba siya inaalala? Nagawa nga niyang mag-asawa sa burang edad. Magagawa rin niya buhayin ang kanyang mga anak. Pero iba ngayon. Patay na si Delio. Tiyak, mahihirapan ang ating anak. Problema niya na yun. Dalisay. Na mag-asawa siya na maaga. Natapos na rin ang tungkulin natin sa kanya. Ito na ang pinakamalaki sa 8 paupahan ko, Luisa. Kaya dito ko kayo dinala ng mga anak mo. Mura na ito sa 3,000. 4K nga ang bigay ko dito dati. Malaki nga ito. Magiging komportable kami ng mga anak ko. Salamat sa pagpapaupa mo nito sa amin ng mura, ha? Ayos lang yun. Kaibigan ko naman ang namatay mong asawa eh. Wala kaming masamang tinapay nun. Kaya tutulungan ko kayo makabangon. Salamat ulit. Kaya lang, anong magiging trabaho mo yan? Hindi ka naman maaaring magbukas ng sari-sari store. Dahil meron ang asawa ko. May bigasan pa nga eh. Bahala na. Ganyan kami. Ako magmamaneho nun. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Bonbon. Narito na tayo. Kunin mo na yung isang plastic. Kape, gatas, asukal at ilang noodles lang ang laman yan, ha? Kaya magaan lang yan. Oo nga po. Magaan nga lang ito, mga masyong. Saan ko po ito dadalhin? Medyo lalakad ka nga lang. Pero may sasalubong naman sa'yo. Kukunin yan. At ibibigay sa yung bayan yan, ha? Sige po. Ingatan mo pera, ha? Opo, mga masyong. Ano? Galing ka kina Luisa, kaya ngayon ka lang. Oo. Tumaan ako doon pagkagaling ko sa opisina. Dinala ko sila ng mga pangangailangan nila. Dahil abutan ko rin ng konting pera. Hindi mo dapat ginawa yun. Pinagod mo lang yan sarili mo. Dalisay, anak natin siya. At kahit hindi dumaing, alam nating nangangailangan siya. Kaya dapat nating damayan. Lalo na't nakaluluwag naman tayo. Pero sa 2 nating anak, hindi ka naman ganyan. Dahil maayos ang buhay nila. May matatag silang trabaho. Maging ang mga manugang natin. Ikaw nga, hanggang ngayon, galit ka pa rin sa ating bunso. Hindi mo pa rin siya mapatawad. Naghihirap na siya. Yun ang bagay sa matigas ang ulo na katulad niya. Matagal na yun. Kalimutan mo na sana. Man. Garang damit mo salamat po, Mang Ebong. Binili po namin ni Inay ito sa Divisoria kahapon. Lahat po kami, may bagong damit. Kasi po, mura doon eh. Mukhang maganda kita mo
sa pagsama mo kay Masyong. Opo! Mabait po si Mang Masyong. Ang laki nga po ng binibigay sa akin pag may deliver kami ng mga grocery. Kaya, sorry kahapon. Lahat po kami may bagong damit. Kasi po mura doon eh. Mukhang maganda kita mo sa pagsama mo kay Masyong. Opo! Mabait po si Mang Masyong. Ang laki nga po ng binibigay sa akin pag may deliver kami ng mga grocery. Kaya, nakakaipon po kami ng inay. Sabi nga po ni inay, gusto niya rin niya sumama sa pagdi-deliver namin. Ano? Opo. Hindi na siya tatanggap ng labada at nagsahin. Yun po yung sabi ko sa kanya. Kasi, mas kikita po kami at makakaipon sa trabaho ito. Hindi ka ba nagtataka? Oh? Bakit kailangan pang i-deliver niyo mga grocery niyo sa mga parokyano ninyo? Ganun madali lang naman bumili ng mga yun. Uy, naisip ko nga rin po yun eh. Alam, niya ako magtanong kay Mang Masyong. May pagtatapat ako sa'yo Oh? Pero sa atin lang to Ano po yun? At ito'y sasabihin ko sa'yo. Dahil nagmamalasakit ako sa inyo. Lalo na sa'yo. Kawawa ka naman. Ha? Ayokong mapahamak ka. Ano? Hindi ka sasama kay Masyong bukas? Oo, Nay. Pakisabi na lang po. May sakit ako. Para hindi siya magtaka. Tsaka, huwag niyo na rin po ituloy yung pagtatrabaho niyo kay Mang Masyong. Ano? Pero bakit? Kasi Nay, meron akong nalaman tungkol sa negosyo niya. At masama po pala yung negosyo niya eh. Nakakatakot po. Ha? Kanina mo naman nalaman yan? Kay Mang Emo. Paano naging masama yun? Mga grocery lang naman ang mga yun, anak. Ito na ang merienda natin, anak. Mag-merienda muna tayo. Pasensya na po. Pero wala po akong ganong kumain ni Tay. Ang totoo, nararamdaman ko namang may problema ka. Hindi mo ako pupuntahan dito sa opisina nang walang dahilan. Pero gusto ko muna sanang pakainin ka para ma-relax ka. Sa pagdi-deliver ng illegal na droga. Ano? Bakit mo pinayagan? Hindi po namin alam, Tay. Nabisto na lang po namin nang sabihin sa amin yun ng isa naming kapitbahay. Kaya nagsiyasat po ako. Nakita namin ang groceries na dinadala ng anak ko. May laman pa lang siya po. Diyos ko. Lagi siya inilalagay sa kahon ng gatas para siguro hindi mahalata. Itay, gusto ko na po umalis kami sa lugar na yun. Ayoko po mapahamak ang anak ko. Hindi! Hindi ako papayag na tumira uli dito ang babaeng yan. Jalisay, kailangan ng ating anak at apo ang tulong natin. Wala akong pakialam. Nay, kahit pansamantala lang, pag may trabaho na po ako, hahanap po ako na maaari namin tirahan. Nagkasawa ka na maaga. Tapos ngayon, idadamay mo kami sa mga problema mo. Sana naman po patawarin niyo na ako. Inaamin ko po, mali ako sa pagtatanan sa halip na magtapos ng pag-aaral. Pero pinagsisisihan ko na yun. At patay na rin po ang asawa ko. Sana naman mapatawad niyo na ako, Nay. Hindi. Sinaktan mo ng labis ang damdamin namin. Eh, dapat lang sa'yo maghirap. Tumigil ka na, Dalisay.
Sinabi ko na sa iyong panganib na kinasuotan nila. Ayaw mo pa rin tumulong. Nasaan naman ang puso mo? Ikaw ang tumigil, Ricardo! Kapag itinira mo sila dito, magkakagulo tayo. Huwag na kayo magalit, Nay. Sige po, aalis na lang kami. Bahala na kung saan kami titira. Hindi. Hindi, anak. Sasamahan ko kayo. Ricardo! Narinig mo sinabi ko, Talisay. Tutulungan ko si Luisa. Ihahanap ko sila ng matitirahan at wala kang magagawa. Dahil ako ang padre de pamilya at siyang naghahanap buhay dito. Wala nang maihanap ni Arcadio ng tirahan si Luisa. Madalas na siya doon. At ako, lagi nang naiiwa sa amin noon ni Luisa. Dapat kasi magpatawad ka na. Nagsisisi na naman yung anak mo. At saka wala naman taong hindi nagkamali. At hindi naman maaari matapos ang iyong pagkamagulang. Dahil lamang sa nagkamali ang iyong anak. Diyos ko. Ituro mo po sa akin. Ano ba ang dapat kong gawin? Nahihirapan na po ang aking kalooban. Happy birthday po, Inay. Happy birthday po, Lola Dalisay. Luisa, bonbon. Alam kong galit pa rin kayo sa akin. Pero nagpunta pa rin po ako dito. Dahil gusto ko pong mabati man lamang kayo ngayong birthday ninyo. Happy birthday po ulit, Nay. Mahal ko po kayo. Luisa. Sana dumating ang panahon na mapatawad niyo na rin ako. Halika na, anak. Sige po, Nay. Aalis na kami. Sige po, Lola. Sandali lang. Huwag kayo umalis. Nay. Anak, pinatatawad na kita. Nay. Hindi ko. Magsisimula tayong muli ng isang maligayang buhay. Patuloy na gabayan ng mga magulang ang kanilang mga alahang. Ilawan ang kanilang dinaraanan. Sabagat ang tungkulin ng magulang sa anak ay nagwawakas lamang kapag nagwakas na rin ang kanyang buhay sa kanyang panahon.